Hi mga kagala, ayan si Rosa kanina. Siya yung aming newfound friend dito sa Singapore. While waiting kasi sa bus kanina, tumabi siya sa amin. Nag-approach si Aldrin sa kanya kung from what country she is. Tapos yun, ano na sila, converse na sila. And then, na-found out namin na siya ay isang journalist sa Spain. So, local journalist siya sa television. Tama? Tama Yes, ba? Ah, regional regional television sa Spain. So, yun, nag-offer din siya sa amin na kapag siguro daw, hindi pa siya 100% sure, pero yung mga travelers daw na may invitation from her country ay hindi na need for visa, pero i-verify pa namin. Pero nag-offer siya sa amin na pwede daw namin gamitin yung address niya if ever we want to go to Spain. Pero sabi namin, ano pa namin yun, one of the bucket list kasi syempre medyo mahal pagka doon na sa continent ng ano, 'di ba? Yes, sa No, Europe. sa Europe medyo ano talaga pricey talaga nung pinag-uusapan. Dito nga sa Singapore talagang napaka pricey na din dito, no. So ang ganda ng ano niya, tawag dito, offer niya. Pwede namin gamitin yung kanyang address, pwede namin gamitin yung name niya. Papadali na tayo ng invitation. O papadalhin niya tayo ng invitation. Napakabait naman ni Miss Rosa. And then, ayun, currently, nagbabiyahe kami going to Malaysia. Ito, dumadating na yung mga pinipick up na passengers. No? Ayan, naghahanap sila ng mga seats nila. Nandito kami, luckily, kami yung first passengers na sumakay na nag-embark dito. Parang pang third row kami ng bus from the front. So, medyo spacious naman, maganda, air condition naman. And then, tawag dito, ayan. So, ayan yung bus namin. Ganyan yung itsura ng bus namin. So, ayan. Yung aking videographer, medyo nangangalay na, napapagod na ako, nahahawak. Tapos, ito yung pinaka city center ng Singapore. Hindi ko alam kung saan exactly anong tawag dito sa city na to, pero nandito kami sa pick-up point. So, ang sabi, 5 hours daw yung biyahe from Singapore to Malaysia. And then, yun nga kanina, before we check out, nag-comply muna kami sa isa sa mga kailangan sa Malaysia or sa pagpapasok ka ng country, which is yung arrival card nila. Kanina, medyo na-confuse pa kami kasi kung saan kami dinadala nung mga sites. So, ang dami palang fraudulent na mga pages or mga websites na after mong mag-fill out ng form, ng arrival card, ay hihingan ka ng payment, which is free naman talaga ang legit na arrival card ng bawat country. So, specifically sa pupuntahan namin sa Malaysia. So, maging maingat tayo sa pag-click or pagpunta sa mga sites. Doon lang tayo sa legitimate, which is yung Malaysian Immigration Arrival Card. Yun yung makikita nyo dyan. Pa-flash namin. So, ay okay naman nakapag-fill out na kami, nakapag-comply na kami. So, after ilang hours daw, sabi din dun actually, ang ganda din ng, 'di ba? Ang ganda din ng travel na to, pa Malaysia, kasi talagang nagde-text or nagme-message dun sa WhatsApp. No, very talaga sila, nag-i-inform sila, nag-update sila kung nasa na yung bus, tas kung anong oras dadating, and then kung ano yung mga susunod na gagawin, kasi nag-inform sila after ilang hours magta-transfer kami sa other bus. So ayun yung maganda na Sa checkpoint, sa may yes. may boundary. Oo, yun. Ng Malaysia at Singapore. Ayun. Tapos, isa pa is tayo,
Ilang oras to? 5 to 6 hours. Oo. And then, um, this is 5 to 6 hours na biyahe. Tapos, ang ano doon, pagdating namin doon siguro mga 6 to 7 p.m. na. So, una natin gagawin, syempre, punta tayo ng hotel, no? Nakabook na rin tayo ng hotel doon. Ngayon, baka may mga nagtatanong din sa inyo kung bakit bus yung sinakyan namin, hindi kami nag airplane, no? Nag-book ng flight going to Malaysia or Kuala Lumpur. Bali, syempre, unang-una, nung nagse-search ako, meron palang bus. Kumbaga, nakita ko naman yung oras, mga 5 to 6 hours yung biyahe. And then, knowing na baka hindi naman siguro traffic dito sa bansang to. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, no? Anywhere may traffic. So, wala rin naman kaming nahabol na itinerary ngayong araw. So, unang lapag natin doon, hanapin natin yung hotel. And then, magpahinga lang ng konti. And then, lalabas kami for dinner. Maghahanap na rin kami ng magandang or masarap na makakainan, no? So, ayun lang. Andito na kami sa loob ng bus and nakatapos na kami dumaan sa immigration. Actually, medyo matagal-tagal din yung biyahe namin papunta dito sa pick-up point papunta ng Malaysia. Galing kami ng city ng Singapore. Malis kami ng around 1 o'clock. Dumating kami ng around 3 ng hapon dito sa boundary ng Malaysia at Singapore. Bale, naka-clear na kami sa Singapore and then nakakatapos lang din namin dumaan ng immigration ng Malaysia. Unfortunately, yung QR na scanning ng Malaysia ay may mga specific countries lang na gumagana siya. So kami, we need to go to the counter ng immigration mismo para tatakan. So, yung mga European countries yan, yun, tsaka yung mga America, yan, yung mga America, yung mga countries sa may west, yan. So, yun yung mga mabilis lang silang makapag entry at exit sa immigration. So kami, kailangan pa namin mag-line up. So kung medyo kinabahan nga kami kasi akala namin paalis na yung bus pero may tagal pa naman ang waiting time. Medyo aligaga lang kami kasi nga first time namin gawin ito na via bus. So all in all, wonderful experience pa rin naman at saka learning point pa rin sa amin kung ano yung mga processes ng pag-entry sa another country via bus. Tapos, itong tawag dito, itong bus na to, actually medyo malaki siya and spacious siya and yung mga upuan as you can see, ayan, reclining din siya and then ayun, meron din tayong yung leg rest, yan, talagang comfortable design talaga siya para sa long hour ng travel. And then ito, may mga kasama kami dito. Hindi ko nakita kung nasan si Rosa, baka bumili siya. Nasa front siya. So, nandun siya sa front. Yan, yung aming newfound friend. Yan, nasa front siya. So, kami, nandito kami sa ilang row ba tayo? Pang 5th row. So, meron kaming katapatan na row na nag-iisa lang. Yan, nandun sa kabila. So,
ito sabi ng asawa ko ay 5-hour drive. So, time now is 3 p.m. So, baka basically makarating kami ng alas 8 or alas 9. Hindi natin alam. So, by the way, madali lang naman yung process dun sa immigration. Just present your passport, then pagka nadedetect naman na nila kung nakapagsagot ka na ng Malaysian arrival card na tinatawag nila o yung travel pass natin sa Pilipinas. So, mabilis lang, tatatakan ka na nila agad. Then, after the immigration, meron din silang yung X-ray scanner ng mga bags, ng mga luggages. So, dumaan lang kami doon. Actually, wala na nga sila yung body check. Yan. At saka yung mga temperature keme. Yan. Tapos, after nun, then, proceed na kami dito. Pumunta na kami dito sa bus namin. So, nanap namin. And then, pinresent lang ng asawa ko yung ticket, yung reservation niya for 2. So, nandito kami sa bus seat number 14 and 15. So, ayan. So, nag-check na, nag-random checking na. Yan yung bus driver. So, nagbibilang na siya kung kompleto na ba yung mga passengers kasi they need to make sure medyo malayo-layo ito, mahirap bumalik at saka knowing na syempre tawag dito mga most likely yung mga sumasakay dito from another country na mga magja-travel, no? Parang tayo lang yung parang Filipino dito, Pinoy dito, no? Sa first time namin mag-travel na wala kaming kasamang kahit anong Pinoy, kahit may isang Pinoy. So, puro ibang nationalities yung kasama namin ngayong araw mula kahapon. That's correct. Parang hindi na tsempohan na may Pinoy tayong kasama kasi yung mga previous travels namin, talagang may naririnig kami nag-uusap ng mga Pinoy. So, alam mo na yan, pag medyo may mga malalakas ang boses at may ingay, so naririnig-rinig mo na sila. So, ngayon, ayan, tahimik. So, actually, ako nga lang yung nagsasalita tsaka yung asawa ko. Kaya I have to lower down my voice. Tapos, ayan, basically, ito na yung bus namin. I didn't see kung merong CR. Pero hopefully, magkaroon ng stopover kasi talagang maihiin talagang ang person na ito. So, kaya nga hindi ako masyado umiinom kasi talagang maihiin. Pero nag-CR naman ako bago ako umakyat ng bus. So, those who would want to try itong ganitong type ng travel, so make sure niyo na yun nga, maano kayo, i-hold nyo talaga or as much as possible, wag iinom ng tubig or any yung mga juices, any type of kasi nga mahaba yung biyahe. So hopefully magsa-stop over naman. Hi mga kagala, we're back. So, ang tagal ng biyahe natin. Ang last update namin kanina after the immigration and then ang transfer ng bus going to Malaysia. And now we're here in Malaysia. Time check, it's 10 o'clock. So, katatapos lang namin mag-dinner. Na late na yung dinner kasi ang tagal talaga ng biyahe. Hindi namin nakalain na ganun pala yung sobrang tagal ng biyahe. Ang inisip namin 5 or 6 p.m. nandito na kami sa Malaysia. So, ang nangyayari kasi, nakalagay dun sa message nung sa bus station, ang sabi nila is 5 to 6 hours. Pero yung palang from Singapore to the boundary ng Malaysia-Singapore, parang nasa isang oras, 1.5 hours na, no? Tapos, so, paglipat namin ng bus, lumipat kasi kami ng bus. So, doon pala yung 6 hours. So, anong oras na kami nakalipat? Doon palang mag-start ng Yes, mga after transferring the bus. Yes, mga 3:30 na kami nun. So, Transfer.
Yes. So may mga patigil-tigil din kasi tumigil ng Malacca, tumigil ng iba pang mga station. Di lang kami familiar kung anong lugar 'yon dito sa Malaysia. So ngayon, dito kami bumaba sa sa last station. Times Square. Behaya Times Square dito sa Kuala Lumpur. So, umano muna kami, kumain muna. Naghanap kami actually, pagbaba namin, nag-withdraw kami sa may 7-Eleven. Kasi nga, wala kaming cash. Yun, lesson learned. Before you transfer to another country, make sure that you have cash. Kasi yung ginawa namin, naging kampante kami na wala kaming cash. So, ngayon pa lang namin na-figure out na, kailangan pala natin ng cash kasi ringgit na dito. So, hindi na namin nagamit yung Singaporean dollar namin. So, ang ginawa niya, since dito kami binaba sa Times Square, which is parang mall, parang festival mall, parang ganun yung aura, yung vibe dito. So, meron namang money exchange dun sa baba. So, pinapalitan niya yung Singaporean dollar niya to ringgit. Natira yun. Yun yung natira. Nag-withdraw din kami syempre kulang na yun, nag-withdraw din kami sa 7-Eleven. Yes, nag-withdraw kami. Hindi na namin na-vlog lahat kasi medyo na kami sa pagod at saka sa natataranta na kami. So, ayun talaga yung pag-DIY talagang wala kayong definite na kung saan kayo pupunta. Pero, God is good, nandito pa rin naman. Na buhay pa rin. So, time check, alas 10 na ng gabi dito. No? Same time naman pala to sa Pilipinas. So, ngayon, dito na kami kumain sa McDo. Kasi mga sarado na yung ibang mga kainan. And then, parang mas, dahil gutom na rin talaga kami, so sabi namin, mag-McDo na lang tayo para yung lasa is pasok sa panlasa natin. Pang Pinoy. At least masatisfy yung hunger namin. Kanina pa kami walang kain sa biyahe. Pero yun nga, at meron pa ring may aftertaste pa din kasi nga nasa Malaysia tayo. So may mga spices silang nilalagay sa food kagaya nung spicy chicken nila, may curry, parang may ganong taste. Parang puro paminta. Pero all in all, okay naman. Naubos nga namin eh. Tapos, ngayon, i-figure out pa namin kung paano makapunta doon sa hotel na supposedly yun yung aanohan namin. Ipag-stayan namin for the last 3 days of our stay here in Malaysia. So actually, yung hotel namin pala is Deface. Di ko alam kung paano bigkasin. Deface or Deface Platinum 2 hotel dito sa Kuala Lumpur. Sa Actually, Jalan Ismail. Jalan Ismail, Sultan Ismail yung street, no? At na-search namin, parang lang siya, walking distance lang sa Petronas Twin Tower. So, ayun, hanapin pa namin ngayon, pero may nakalagay diyan parang nakita ko sa tawag dito sa Google Map. Ang sasakyan natin ay yung yung monorail. Yes. Yes, oo. Tapos nagtitingin ako sa Grab. Actually, bala ko mag-Grab. Pero walang lumalabas na Grab na nilagay ko Malaysia, pero parang hindi siya mag-proceed. Parang hindi ma-detect yung location. So, kaya siguro tingin ko parang walang hindi makita, walang Grab dito sa location na to. Oo, since medyo late na din at saka nagsasara na yung mga stall dito sa loob ng mall, siguro we better get going. Tapos hahanapin na muna namin kung saan kami sasakay and then yun, mag-update kami mamaya pag nakarating na kami sa hotel. So, yun muna for now. See you later, mga kagala. Hello mga kagala. Nandito na kami ngayon sa hotel. So, nandito kami sa lobby at mag-check-in na kami. So, medyo napabilis yung punta namin dito. Yung sinakyan namin Grab, masyadong mabilis, no? So, si tatay, bilis yung magpatakbo. Mabuti na lang, no? Kasi syempre, gabi na rin, gusto na rin namin magpahinga. And then, so ito yung hotel namin. Nandito kami sa lobby. Waiting. Ang name ng hotel namin is The Face. Yes. The Face. Ano ba? The Face.
The Face Platinum Suite. No. Again, ang name ng hotel namin is The Face Platinum Suites dito sa Jalan or Halan, Sultan Ismail. So, as you can see, medyo siya, sosyalin. Oo. Sosyalin yung ang mahal din ng deposit. Around 500 ringgit. Yes. Actually, mas mahal yung deposit nila kaysa dun sa Oxford Hotel. Oo, sa Oxford kasi sa Singapore deposit kami ng 50 Singaporean dollars. So dito ang deposit namin is 500 Malaysian ringgit, no. So pero ang ginamit ko na lang credit card dahil yung cash ko ayun yung panggastos kasi namin. So hindi ko na binayad sa kanila, no. Bali, pag binayad ko, magwi-withdraw na naman ako. So, automatic naman na maki-credit daw sa aking credit card yung yung binayad ko, yung 500 Malaysian ringgit. So, ngayong gabi, syempre, papahinga muna kami at bukas, susuyurin natin lahat ng pwede nating mapuntahan, no. Petronas Tower. FYI muna dun sa pag check-in sa hotel. So, dalawang hotels na yung pinag-check-in na namin. So, syempre may deposit na fee. So, kung halimbawa kayo magde-deposit using your credit card, 7 to 14 days po yung return ng deposit kasi syempre ipaprocess pa yun ng bank nila sa bank mo. So, 7 to 14 days, ileles mo pa doon yung weekend. So, bale, siguro mga around 16 days pa ang hihintayin mo para bumalik. FYI lang naman. If ever, mag-credit card ka. Pero if cash, wala ka nang problema. Ibabalik naman agad sa iyo after you check out or yung prior check out mo. So, isa pa mga kagala, yung doon sa Oxford Hotel sa Singapore, actually that is 4,000 per night lang yon sa pera natin, no? So doon kasi 2 nights lang tayo, dito 3 nights tayo, pero mas mababa yung binayad natin. Pero dahil siguro nasa Malaysia tayo, alam niyo naman na expensive ang Singapore, pero mas laking ganda ng hotel dito sa Malaysia. So this is nasa lang siya, no, 3,200 per night. Pero ganito na siya kaganda. So tanaw na tanaw or walking distance daw yung yung Petronas Tower, about 10 minutes walk. So ayun, kumbaga nakita rin namin habang nagbabiyahe kami dito, talagang city center lang siya, no? Malapit sa lahat. Yun lang. So, basically yun lang muna kasi medyo late na din. We need to change na din at saka mag-freshen up at saka syempre magpahinga kasi we had a long day kasi yung biyahe pa lang medyo nakakapagod na. So kung para itong vlog na to from Singapore to Malaysia or itong travel na to from Singapore to Malaysia via bus, and nire-recommend namin to sa mga younger ones kasi medyo at least makakapag-adjust pa, no, kagaya ito mga ages na ganito sa amin or yun, younger pa. Pero yung mga medyo may age na or mas mga older, so hindi natin to nire-recommend, no, or depende na rin sa inyo kung gaano kalakas yung stamina nyo at saka yung ninyo. Pero parang for me, kung ako dadaling ko yung parents ko, siguro magpe-plane na lang kami para at least mas smooth at saka hindi ganun katagal yung travel time. Makakasave pa kayo ng oras at saka syempre ng energy kasi pag nagta-travel kailangan natin ng maraming energy. So yun nga, nire-recommend lang namin to sa mas mga younger na mas marami pang talagang lakas, no? Ayun, no. So nga pala, so magi-stay kami dito for 3 days. So yun, and then after sa 31st, no, balik na kami ng Manila at syempre na rin yan, hindi namin alam pa sa ngayon, no, kung paano kami yung pupunta ng airport kasi nga from Singapore kami galing. Yeah. Yes, so syempre hindi naman natin, but the flight is already booked. yes, Nakabook na kami. so
syempre ang lagi lang nating kaibigan dito kapag tayo yung mga traveler tayo, mga DIY tayo, no? Yes. Traveler is yung Google Map. Google. So, napaka-importante ng Google Map, mga kagala, no? Correct. So, kailangan marunong tayong gumamit ng Google Map. So, ayan yung magbibigay sa atin Directions. ng direction ng kung saan tayo papunta, patungo, no? Hindi tayo mawawala talaga kahit nasang bansa ka. At lagi meron kang syempre dapat meron kang Grab. So, kung may credit card kayo, dali nyo ang credit card nyo. Pwede rin yung GCash, no? Through Alipay. So, Maya. Ayan. So, mga makakatulong sa atin yan. So, actually, hindi na kami masyadong hindi na kami masyadong nagwi-withdraw ng malaking pera kasi nga yung pwede naman sa credit card, no? Kasi pag nag-withdraw ka, katulad kanina, nag-withdraw ako, no? Sa ATM. So, nag-withdraw ako, parang meron siyang transaction fee na 15 Malaysian ringgit. So, times 14, times 15 din yata. So, mga 225 pesos. Sige, Oo, kaya mo ganun. yan. So, pero kung tutuusin, mas mababa na 'yon kung kaysa dun sa magpapapalit ka sa currency Yes, exchange, tama, mas malaki yung mawawala. No, mag-direct ka na lang, withdraw ka na lang, basta naman ang iyong card ay Visa or Mastercard. Ayan. Depende pa rin naman sa preference nyo. Pero Mm. since yun nga yung mga na-experience namin, so parang mas nakita namin or naranasan namin na mas better kung yun nga, via withdrawal na lang, ganun. So, ngayon, medyo marami pa rin nag-check-in kahit na late night na, napapansin namin. And then, yun nga, parang medyo, yung ambience talagang marerelax ka talaga. Although, sa Oxford Hotel naman in Singapore, na-relax naman na kami. So, I think maybe mas marerelax tayo dito kasi mas better yung yung ambience, yung vibes, no? Tapos, sige, titingnan din namin yung sinabi nung kanina sa information upon checking in sa 26 or 28th floor, if I'm not mistaken, overlooking yung 51st. okay. 58th floor pala. Sa 58 or 51st floor, overlooking na yung Petronas Tower. So, try natin mamaya. Kaya lang lumabas. close na ngayon kasi hanggang 10 PM lang sila. Yung Open. swimming. Hanggang 10 PM lang. din. Swimming. Okay. So, maybe tomorrow night. So, papakita namin sa inyo pag nagkaroon ng chance. Saka itutour namin kayo maya-maya lang pag Hotel. sa room. Sa mismong room. So, okay. So, basically, yun lang muna and then see you later. Pasok ng room sa left side. So, ito yung actually i-slide pa yan no? So, yung ating comfort room. CR yan. So, itong CR natin. May lababo. So, ano meron dito? Ayan. Ito siya kalaki. Tayo. So, dito naman sa right side, may mga cabinets. Ayan. Built-in cabinet dito. Bali, ilang cabinet to? Tatlo siya. Ayan. So, may lagayan tayo dito ng shoes. Tapos, patungan dito siguro ng luggage, no? May malaking salamin. Ayan, kabilaan siya. Ito. So, tapos, wala dito, carpeted na. Ayan. Meron tayong lampshade. So, ito yung ating bed. So, yung bed na to, queen size ba to? King size? Di ko alam kung anong size nitong bed na to. So, queen size. So, meron tayong TV.
And then, ayan, may free 2 bottled water tayo, may electric kettle, tapos meron dito, buksan natin to. Ayan, so, may mga baso, meron tayong tasa, tapos meron tayong free coffee, sugar, meron din tayong tea, Lipton tea. Ito naman kabila, buksan natin. Ayan, pero parang wala naman to. Eto, okay. Tingnan natin. Oy, meron tayo ditong mini fridge. Pero wala siyang laman. So, doon natin ilalagay yung tubig mamaya. Ayan. So, para saan ba to? Para saan to? Ayusan? Study table. Parang wala ako sa piano. Ano na? Ayan. So, wala kung paano gamitin. Para sa akin, parang kainan yata ito eh. Eto. So, ayan. Meron siyang may couch dito na pang-isahan lang. Mayroon table. Lampshade. So, maganda yung lighting dito sa loob, no? Ganyan kaliwanag. So, siguro, yung floor area nitong room namin ay para siyang nasa 70 square meters. 70 to 80. Gano'n kasi kasama pa to. Meron pa dito pag binuksan to, kaya lang, hindi nakakapunta dyan sa labas. Walang daanan eh. Pero ano yung nakikita rito? Kita yung Petronas kung mapapansin niya yun. Oh. Dito, yun yung Petronas. Oh. Gilid lang eh. Ayun. So, gilid lang yung Petronas na nakikita dyan. No? Nasa gilid natin yung Petronas. So, yun. Ulitin ko. Nabook namin tong hotel na to sa Klook. Siyempre, ito ay advance booking, kaya medyo mura, no? Pero kung kukunin mo to ng malapit na, siyempre mahal kahit saan naman. At maganda siya overall, no? In general, maganda yung room. Para siyang sa Astoria, Palawan. Oh, para siyang ganun yung parang mga Astoria type. Meron din tayong split type aircon dito. Tapos yung TV, parang may Netflix na. Yes. So, ayun, mga kagala. Rest time muna, no? Kasi 11:30 na rin ng gabi. Freshen up ka muna, tapos mag-fix na tayo ng mga... Oo. Bukas ulit tayo magkita-kita.